Ayan mga paryente, isang makulimlim na araw. Hindi dito po tayo ngayon sa ating dragon fruit. Kasi nagpapakuha na po tayo ng mga cuttings po rito. Ayan, tinamnan natin muli yung yung mga winash out na mga dahon po ng dragon fruit. Yan, dito banda maraming magaganda pa dito. Mapagkukunan po natin ng mga cuttings. Samantalang dito sa bandang kaliwa po natin, marami pong na-wash out po rito at saka bumabaloktot po itong mga kabilya po sa taas, yung lagayan po ng gulong. Mabuti na mga gulong po nito mga paryente naitabi po. Ibalik na po natin yun pag pag naayos na po itong nababalok ng mga kabilya. Daghan patang nahipos bear nga kan ligid. Na kuan lagi nakuha ra. Oo. Yung ginawa ko natin mga paryente, yan dinirekta na natin sa sa poste. Nung araw po kasi yung ginawa ko namin, nagkukuha ho muna kami ng mga cuttings tapos pinapalabas pa po namin yung yung ugat po niya at nilagay po namin sa isang lugar. Natatandaan ko nung araw ginawa ho namin yon kasi ginagawa pa rin po yung ating mga poste. Ito mga concrete post po natin habang ginagawa pa, kaya nagpapa po tayo yung mga cuttings pinapalabas, naglagay po tayo mga cuttings doon sa isang lugar tapos pinapalabas po natin yung yung mga ugat po nila bago natin inilagay dito po sa puno, dito po sa poste. Ayan. Update po tayo dito po sa ating punlang papaya. Mayroon po kasi tayong hindi magandang balita po rito mga paryente kasi pinasok po daw ito ng daga at yun, nagkalat po daw yung mga buto po rito. Kaya sa ngayon po hindi pa natin alam kung ilan na lang po mag-germinate po rito kasi talagang yung iba wala nang kinain po daw, balat na lang po yung natira. Kaya medyo alanganin po tayo rito kasi baka mamaya ilan na lang po yung mag-generate po rito at ayaw naman po nating magtanim po tayo na kokonti lang. Masasayang yung effort natin at saka panahon. Tingnan lang po natin itong mga darating na araw pag ito po tuluyan ng nag-germinate yung ibang yung pong naiwan na natira-tirang buto po rito. Ayan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa dati po pinagtamnan po natin ng ampalaya, sitaw at saka upo. Dito po banda nagtanim po tayo ng ampalaya, sitaw at saka upo po rito at sa ngayon po wala na ho tayong balak na magtanim pa po ng gulay dito kasi medyo may kalayuan po ito doon po sa ating post harvest station. Nandoon po kasi yung mga source po natin ng po doon, yung tubig, yung abono, ayan. At saka dati po kasi yung ginamit po natin patubig po rito, canal irrigation, nanggagaling po doon sa kabilang farm. Kaya ngayon po mahihirapan na po tayo kasi hindi pa naayos yung mga linyada po natin doon. At dito naumpisa na nga ni kasama Pablo magtanim po rito ng mga saging. Yun ang plano po natin mga paryente, saging. Tapos doon po sa dati po nating grow out area, nalinis na rin po doon, saging din po yung itatanim po natin dito. Yan, dito po sa bandang dito po magilid po ng pag may pagkakataon tamnan din po natin ng saging po riyan. Ayan. Ayan, mga paryente, dito tayo sa kabilang farm at tapos na po yung ating pagtakip ng ating biodigester. Ito na lang po kasi yung kulang po niya, yung paglock dito po sa gilid, paglagay po ng lupa. Buti na lang hindi pumalya yung po ating bako. At ito nga palang dalawang valve po rito. Mayroon tayong dalawang valve po dyan kasi lagi na lang po
siguro mga ilang beses na po tayo na naputukan po ng digester cover mga paryente. Ito po yung pang ano, pang emergency. Yung isa mga paryente ano, papuntang incinerator. Isa po rito papuntang incinerator, yung isa pang emergency. Bawal ho kasi magbukas mga paryente, hindi po pwede magbitaw po tayo ng gas po doon sa ere. Bawal po yan mga paryente. At ito po ay ano, kahit saan po rito, ito kanina lang siguro para incinerator, pang emergency ni siya. Oo. Ayan, at yung incinerator natin mga paryente doon na lang sa malayo. Itawid po natin dito po sa may hukay po kasi rito. Itawid po natin po doon para safety kasi gas po kasi yung laman po nito medyo delikado, kaya ilayo po natin yung ating incinerator. Ayan, yung incinerator mga paryente, yan ang paraan po natin magbawas po tayo ng gas po rito. At since hindi po pwedeng magbitaw po tayo sa ere, kaya susunugin po natin. Ang kagandahan nga sana mga paryente, kung malapit lang po yung mga bahay po rito, yung bank house po ng ating mga kasamahan po rito, maganda po sana magkabit po tayo ng linyada doon. Libre po yung gas, kaso lang medyo malayo-layo pa po. Dito na lang po tayo, maglagay na lang po tayo ng incinerator po dito. Ayan, at ito tapos na po yung ano, tapos na po ito mga paryente. Yun na lang, pagkabit na lang po ng ano, incinerator, yung tubo po ran, yung linyada po. Tapos dito maglagay tayo ng incinerator. Yung isa hayaan na lang po natin dyan kasi pang emergency. Kung sakasakaling mauulit po yung sitwasyon, yung halimbawa umaapaw po yung sapa po riyan, tapos ano, matitigas ano yung ating ano, balon po rito, dapat yan, pag emergency lang magbitaw po tayo kung sakaling may bagyo at umapaw po yung sapa diyan. Last resort po ito mga paryente. Yung isa pang incinerator, ito po yung pang emergency. Ayan. Yan mga paryente, silipin natin muli ito pong dadaanan po ng ating bako po rito pag ilipat na po doon siya sa kabilang farm. Andyan na po kasi yung ating eco farm mga paryente. At tignan natin muli yung pong ano, maging daanan po niya. Ito po ano, ginawa po itong daanan nung markila po tayo ng bako. Yan, ano lang mga paryente, hindi pwede pa po, pwede po siya daanan, hindi naman siya masyado matarik. Tapos yan lang, pag sobrang init mga paryente, ano, light lang yung ano, mababaw lang yung tubig dumadaloy po rito. Yan mababaw na nga yan, pero pag tag-init talaga talagang mababaw na. Minsan nga natutuyuan yung tubig po rito kung tuloy-tuloy po yung init mga paryente. Diyan lang malapit lang. So yung risk po mga paryente, segundos lang. Diyan lang, pagtawid lang po diyan yung pong risk ko. Pero dito naman ayos naman itong yung slope po niya. Ayan, so wala ho tayong problema. Pag medyo wala na pong gagawin yung ating bako po rito, itawid po natin doon po sa kabilang farm. Marami po siyang gagawin po roon. Ayan.